Sa isang barangay sa Samar, pinuto ng isang lalaki ang katawan ng sarili niyang asawa dahil sa isang dahilan, hindi na raw maganda ang mukha ng babae. Pero matapos ilubog ang katawan nito sa ilog, nagsimulang mangyari ang mga kababalaghan. Patay na nga ba talaga ang asawa o baka naman naghahanap pa siya ng hustisya? Laging mapayapa ang umaga sa barangay Maligaya. Nag-aawitan ang mga maya sa sanga ng puno ng bayabas. Tapos na ang pag-aadhan ng madaling araw, at ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa amoy ng sinusunog na kahoy mula sa kusina ng mga kapitbahay. Sa likod ng katahimikang iyon, nakatayo ang isang simpleng bahay na may kupas na puting pintura, pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Arman. Kilala ang lalaking nasa edad 30 bilang isang guro sa madrasa na mabait pero tahimik. Bihira siyang magsalita ng higit sa kailangan, at bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay laging malumanay at nakakakalma. Matapos pakasalan si Sol, 3 buwan na ang nakalipas, mukhang perpekto ang buhay nila sa mata ng mga taga-baryo. Si Sol, isang dalagang taga-Tacloban, ay kilala sa pagiging mahinhin at laging magalang sa harap ng mga tao. Parang ideal couple silang dalawa, tahimik, simple, pero mukhang nagpupuno sa kakulangan ng isa't isa. Pero nitong mga nakaraang linggo, parang may nagbago sa bahay na iyon. Ang bahay ni Armand na laging bukas tuwing hapon ay laging nakasara na ngayon. Nakasara ang mga kortina sa bintana, nakalock ang pinto, at ang mga tawang minsan ay naririnig noon ay tuluyan ng nawala. Nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay sa tindahan sa tapat ng moske. Bakit hindi na natin nakikita ang asawa ni Armand? Tanong ni Mang Dario, tindero ng yosi na mahilig magmasid sa bawat bahay sa baryo. Ang iba ay nagkibit balikat lang, pero may sumagot din ng maihalong paratang. Sabi nila nagiging bayolente na raw si Armand dahil hindi raw kasing ganda ng inaakala niya ang asawa niya. Mabilis na kumalat ang tsismis. Sa maliit na baryo gaya ng Maligaya, mas mabilis pa sa hangin ang balita. Bihira na talagang lumabas si Sol simula ng ikasal. Mas madalas siya sa bahay, nag-aasikaso sa kusina at naglalaba. Pero may kakaiba. Isang batang nagngangalang Rona ang nakakita kay Sol na nakatayo sa likod ng bintana, nakatitig ng walang emosyon sa direksyon ng ilog. Para siyang estatwa, hindi gumagalaw, kwento ni Rona sa nanay niya. Walang sumeryoso sa kanya. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, tuluyan nang hindi nagpakita si Sol. Pumapasok pa rin si Armand sa mosque tuwing madaling araw. Nagtuturo siya ng pagbabasa ng Quran gaya ng dati. Blanko ang mukha niya, walang ngiti. Kapag tinatanong siya ng mga tao tungkol sa asawa niya, pare-pareho lang ang sagot niya. Umuwi siya sa pamilya niya sa Tacloban. Pero ang nakapagtataka, walang nakakita kay Sol na umalis. Walang tricycle na sumundo, walang jeep, at wala ring balita mula sa pamilya niya. Hanggang isang umaga, may nakakakilabot na gumambala sa katahimikan ng Ilog Gandara. Ang ilog na karaniwang tahimik ay biglang nagkagulo dahil sa sigawan ng mga mangingisda. Sus Mariosep, may bangkay, sigaw ng isa sa mga residente na unang nakakita. Isang putol na katawan ng babae na nakabalot sa lumang tela ang sumabit sa ugat ng kawayan sa gilid ng ilog. Nagdatingan ang mga tao, ang iba ay nagtakip ng bibig, ang iba naman ay nanginig sa takot sa nakita. Walang naglakas loob na lumapit ng masyadong malapit. Dumating ang mga pulis makalipas ang ilang oras, pinamumunuan ni Inspector Dante. Matigas ang mukha ng lalaki, pero matalim ang mga mata. Sinuri niya ang bawat sulok ng ilog, nagsulat, kumuha ng litrato, at naglagay ng police line sa paligid ng lugar. Ang putol na katawan ay maisuot na maliit na pulseras na may nakaukit na letrang T. Dennis. Ang parehong pulseras na nakita ng mga residente na suot ni Sol nung kasal nila. Biglang tumahimik ang barangay Maligaya. Lahat ng mata ay nakatutok sa iisang bahay. Bahay ni Armand. Nung hapong iyon, kumatok si Dante sa pinto ng puting bahay. Dahan-dahang binuksan ito ni Armand, suot pa rin ang sarong at lumang barong. Ano po yun? Patag niyang tanong. Pinagmasdan ni Dante ang mukha ng lalaki ng maigi. Walang gulat, walang takot, tanging kakaibang katahimikan lang ang nagpapabigat sa hangin. With Armand, sabi ni Dante sa maingat na tono. May nahanap kaming putol na katawan ng babae sa Ilog Gandara. Kailangan naming sumama kayo sa presinto saglit para kunan ng pahayag. Hindi agad sumagot si Armand.
Tumingin siya sa sahig, tila nag-isip ng matagal, bago marahang tumango. Kung ganun, hayaan niyo muna akong magudhu, mahinahon niyang sabi. Nang hindi naghihintay ng permiso, pumasok siya sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Naghintay si Dante sa labas kasama ang dalawa pang pulis. Nagkatinginan sila ng may pag-aalala. 5 minuto ang lumipas, 10 minuto. Walang senyales na lalabas si Arman. Nang magdesisyon si Dante na pumasok, nakalock ang pinto mula sa loob. Winasak nila ito at ang una nilang nakita ay ang sahig ng sala na puno ng mga mansang kulay tsokolete. Hindi pintura, hindi lupa, kundi tuyong dugo. Sa mesa, may nakabukas na Quran sa Surah Ar-Rahman. Sa tabi nito, may kapirasong papel na may nakasulat na maayos na mga letra. Ang bawat kasinungalingan ay dapat linisin. Tumulong lang ako. Bumuntong hininga ng malalim si Dante. Alam niyang ang kasong ito ay hindi kasing simple ng hinala ng mga residente. Sa huli, natagpuan si Armand na nakaupo sa likod bahay, nakatitig sa ilog na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Hindi siya nanlaban, hindi sumigaw, hindi nagtanong. Nung pinusasan siya, bumulong lang siya ng mahina. Malinis na siya ngayon. Wala nang kasalanan sa mukha niya. Ang mga salitang iyon ay nagpatayo ng balahibo ng sinumang nakarinig. Walang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin nun, pero nararamdaman ng lahat na may mas madilim pang naghihintay na mabunyag. Ang hapon ay naging gabi. Nilagyan ng police tape ang bahay ni Arman. Nagkumpulan ang mga residente sa labas ng bakod, nakatingin ng tahimik. Ang baryo na kilala sa kapayapaan ay naging nakakatakot. Hindi na naging palaruan ng mga bata ang ilog Gandara. At tuwing umiihip ang hangin dala ang tunog ng umaalon na tubig, laging pakiramdam ng mga residente ay may naririnig silang bulong ng babae na tumatawag mula sa ilalim ng ilog. Malambing, mahina, pero puno ng lungkot. Iyon ang araw na natapos ang kapayapaan ng Barangay Maligaya, araw na naging kasalanan ang pag-ibig, at araw na nagsimulang ibulong ang pangalan ni Armand ng may takot. Umaambon simula madaling araw. Kulay abo ang langit ng Samar, tila nakikiramay sa natagpuan sa ilog kahapon. Sa bakuran ng istasyon ng pulis sa Maligaya, abala ang ilang opisyal sa paglabas-masok dala ang mga files at litrato mula sa crime scene. Amoy basang lupa na humalo sa amoy ng kapeng barako na umuusok sa mesa ng gwardya. Sa gitnang kwarto, nakatayo si Inspector Dante habang nakatitig sa board na may mga litrato ng resulta ng identification sa mga putol na bahagi ng katawan na natagpuan kahapon. Huminga siya ng malalim, naninigas ang mukha, mapula ang mata. Dahil hindi siya natulog magdamag. Kumpirmado na ba ang pagkakakilanlan? Mahinang tanong ni Dante. Opo, sir, sagot ng isang batang investigador na nagngangalang Renzo. Base sa fingerprints at wedding bracelet, kay Sol nga po, asawa ni Armand, ang katawan. Pumikit sandali si Dante. Inaasahan na niya ito, pero ang marinig ang kumpirmasyon ay nagpalamig pa rin sa batok niya. Binuksan niya ang folder ng report, binasa ang bawat detalye na maayos na naitype. Natagpuan ang mga putol na bahagi ng katawan mga 2 kilometro mula sa likod ng bahay ni Armand, patuloy ni Renzo. Hindi natagpuan ang ulo ng biktima. Ang mga sugat sa katawan ay nagpapakita ng bakas ng matalim na hiwa. Posibleng gumamit ng itak o malaking kutsilyo. Tinitigan ulit ni Dante ang mga litrato. Hindi siya madaling matakot, pero sa pagkakataong ito, bumigat ang loob niya. Mukhang bata pa si Sol. Ang mukha niya sa wedding photo na ipinakita ng mga residente ay mukhang maamo at matamis. Mahirap isipin na may gagawa ng ganun kalupit sa kanya. Kamusta si Armand? Tanong ni Dante sa huli. Tahimik pa rin, sir. Simula kagabi walang sinasabi kundi humingi ng oras para magdasal at magbasa ng Quran, sagot ni Renzo. Napakatahimik niya, sobrang tahimik. Nagdesisyon si Dante na kausapin si Armand ng personal. Maalinsangan ang interrogation room nung hapong iyon. Iisang ilaw lang ang nasa taas. Ang liwanag ay malamlam at dahan-dahang umuugoy tuwing umiihip ang hangin mula sa bentilasyon. Sa gitna ng kwarto, nakaupo si Armand na nakaposas ang kamay sa ibabaw ng mesa. Nakatitig siya ng blanko sa pader. Gumagalaw ng mahina ang mga labi niya, nagbabasa ng bersikulo na hindi malinaw na marinig. Umupo si Dante sa harap niya at inilapag ang folder ng litrato ng biktima sa mesa.
Armand, kalmado niyang sabi. Nakumpirma na namin na ang putol na katawan sa ilog ay sa asawa mo, si Sol. Walang reaksyon, tanging blankong tingin at malalim na paghinga. May nakita rin kaming mansa ng dugo sa sala at kusina ng bahay mo. Patuloy ni Dante, nagsisimula ng tumaas ang boses. Gusto mo bang magpaliwanag? Yumuko si Armand sa ngumiti ng maliit. Ang ngiti ay hindi masaya, kundi parang taong matagal nang nagpapasa ng bigat at sa wakas ay sumuko na. Hindi ko siya pinatay, sir, mahina niyang sabi. Tumulong lang ako na linisin ang kasinungalingan. Tinitigan siya ni Dante ng matalim. Anong ibig mong sabihin sa linisin ang kasinungalingan? Tumingin si Armand sa ilaw na umuugoy. Minsan sinasamba ng tao ang peke. Ganon din ako. Akala ko anghel siya, pero maskara lang pala. Nung nalaman ko ang tunay niyang mukha, hindi ko kinaya. Mahina ang boses niya pero tumatagos. Itinala ni Dante ang bawat salita nang hindi inaalis ang tingin. Alam mo ba, sir? Patuloy ni Armand. Nagsisimula ng manginig ang boses niya. Gabi-gabi siyang nakatayo sa harap ng salamin. Sabi niya, kagandahan ang lahat. Takot siyang mawala ang mukha niya. Nanahimik ako. Pero isang gabi nakita ko siyang umiiyak sa harap ng salamin habang sinasabing, ayokong malaman niya. Malaman ng ano, mabilis na tanong ni Dante. Natahimik si Armand. Hinawakan niya ng mahigpit ang posas hanggang sa mamuti ang mga buko ng daliri niya. Hindi ko alam. O baka nagkunwari akong hindi ko alam. Binalot ng katahimikan ang kwarto, tanging tiktak ng orasan ang naririnig ng malinaw. Matagal na tinitigan ni Dante ang mukha ni Armand. Alam niyang hindi tuluyang baliw ang lalaking ito, pero may kung ano sa mga mata niya. Isang uri ng lumang sugat na hindi pa naghihilom. Parang taong nakikipagdigma sa sarili. Sa huli, tumayo si Dante. Alam niyang hindi magbubunga ng buong pag-amin ang interogasyon na ito. Lumabas siya ng kwarto, iniwan si Armand na mag-isa. Mula sa likod ng one-way mirror, nakita niyang pumikit si Armand at mumiti ulit. Tila kinakausap ang taong hindi nakikita. Pinatawad na niya ako, mahina niyang bulong. Alam kong pinatawad na niya ako. Bumaba ang gabi sa Samar. Sa labas ng presinto, lumakas ang ulan. Paminsan-minsang kumikidlat, iniilawan ang tahimik na bakuran. Nakatayo si Dante sa ilalim ng bubong sa harap, naninigarilyo habang nakatulala. Iniisip niya ang mga sinabi ni Armand tungkol sa mukha, kasinungalingan at kapatawaran. Sir, boses ni Renzo mula sa likuran. May nahanap kami sa bahay ni Armand nung nag-reinvestigate kami. Lumingon si Dante. Ano iyon? Iniabot ni Renzo ang clear plastic bag na may lamang itim na flash drive at isang litrato ng kasal na sunog ang kalahati. Sunog ang mukha ni Sol sa litrato, sa bandang mata. Parang sadyang sinunog. Nasa drawer ng vanity table ang flash drive na to, paliwanag ni Renzo. Hindi pa namin nabubuksan ang laman. Kinuha ni Dante ang maliit na bagay, tinitigan ng matagal. Sige, ako mismo ang titingin, matatag niyang sabi. Nung gabing iyon sa masikip na opisina na may malamlam na ilaw, isinaksak ni Dante ang flash drive sa computer ng opisina. Ang unang folder ay may pangalang Kiingat. Sa loob ay may isang video na tumatagal ng 3 minuto. Click! Ang unang imahe ay nagpapakita kay Sol na nakaupo sa harap ng salamin. Walang make-up ang mukha niya, nakalugay ang buhok, mahina pero malinaw ang boses. Malapit na akong magtagumpay. Walang alam si Armand. Kung matutuloy ang planong to, makakaalis ako sa baryong to, dala ang lahat ng mana niya. Naniga si Dante. Ngumiti si Sol sa kamera. Ibang klase ng ngiti. Hindi ang malumanay na ngiti na nakilala niya sa litrato. Ang ngiting iyon ay puno ng pagpaplano. Ayoko sa baryong to, ayoko ng buhay mahirap. At kung kailangan kong magpanggap na mabuting asawa para sa pera niya, kaya ko. Biglang huminto ang video at nagdilim ang screen. Napaupo si Dante, kumakabog ang dibdib. Nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga piraso sa utak niya, ang kasinungalingan, ang peking magandang mukha, at ang isang tahimik na lalaki na natrap sa nakakalasong pag-ibig. Pumikit siya, inalala ang imahe ni Armand na nakaupo pa rin sa interrogation room. Diyos ko, mahina niyang bulong.
Ano ba talagang nangyari sa bahay na iyon? Sa labas, hindi pa tumitila ang ulan. Patuloy sa mabilis na pag-agos ang ilog Gandara, dala ang mga sikretong dahan-dahang nabubunyag. Namumula na ang langit sa hapon sa Samar nang isara ni Inspector Dante ang video file mula sa flash drive ni Sol. Ang boses ni Sol na malamig at puno ng pagpaplano ay umaalinggaw pa rin sa tenga niya. Sumandal siya sa upuan, nakatitig sa computer screen na madilim na ngayon. Sa labas ng opisina niya, tumila na ang ulan. Tanging tunog na lang ng tubig na tumutulo mula sa bubong ang natira. Kumatok ng mahina si Renzo at pumasok dala ang dalawang makapal na folder. Ito ang resulta ng pagsusuri sa bahay ni Armand, sir, mahina niyang sabi. May nahanap kaming ilang kakaibang bagay. Tumango si Dante. Kinuha niya ang folder at binuksan ang laman. May mga litrato ng dokumentasyon mula sa loob ng bahay ni Armand. Bawat sulok, bawat mansa, bawat maliit na bagay na dati ay posibleng hindi napansin. Sa unang litrato, makikita ang aparador sa master bedroom na nakabukas ng kalahati. Sa ibabang bahagi nito, may mahabang puting tela na basa at kulay tsokolate sa dulo. Ang pangalawang litrato ay nagpapakita ng basag na salamin ng vanity table at sa dulo ng mesa ay may bubog na maihalong manipis na bahid ng dugo. Ang pangatlong litrato ay nagpapakita ng maliit na note na may maayos na sulat kamay. Mapaglinlang ang ganda. Minahal ko ang mukha niya, hindi ang pagkatao niya. Matagal na tinitigan ni Dante ang sulat. Pino ang sulat kamay ni Armand pero organisado, parang kalmado siya nung sinusulat niya iyon. Dahan-dahan niyang isinara ang folder at tinignan si Renzo. Siguraduhin mong mapapadala ang note na to sa handwriting forensics team, maikli niyang utos. Tumango si Renzo. At sir, may isa pa kaming nahanap sa kusina. Inabot niya ang clear plastic bag na mailamang maliit na bote na walang label. Kalahati pa ang laman na malinaw na likido. Initial suspicion ay liquid rat poison. Pero ang nakapagtataka, bahagyang bukas na ang takip. Tinitigan ni Dante ang bote. Sino sa tingin mo ang nagbukas nito? Nagkibit balikat si Renzo. Ewan ko, sir. Pwedeng si Armand, pwede ring. Si Sol. Ang pangalang iyon ay nagpalamig sa kwarto. Naalala ni Dante ang sinabi ni Armand sa interrogation room kahapon tungkol sa paglilinis ng kasinungalingan. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Tumigil na ng tuluyan ang ulan pero madilim pa rin ang langit. May kulang pa. Ang kasong ito ay hindi lang pagpatay, kundi laro rin ng pag-ibig, tiwala at pagtatraidor. Nung gabing iyon, nagdesisyon si Dante. Nakausapin ulit si Armand. Pareho pa rin ang itsura ng interrogation room, mamasa-masa, madilim at malamig. Nakaupo si Armand sa upuan, nakapikit. Nakaposas pa rin ang dalawang kamay. Nilapag ni Dante ang dalawang bagay sa mesa, ang flash drive at ang maliit na bote na walang label. Armand, mahina niyang tawag. Napanood ko na ang video sa flash drive sa bahay mo. Dahan-dahang iminulat ni Armand ang mga mata. Matalim ang tingin pero walang laman. So alam mo na ngayon, patag niyang sabi. Lumapit si Dante. Gusto kong marinig sa bibig mo kung ano talaga ang nangyari sa bahay na yun. Mahabang katahimikan ang bumalot sa kwarto. Huminga ng malalim si Armand bago nagsimulang magsalita sa kalmadong boses. Masyadong kalmado para sa taong iniimbestigahan sa kasong pagpatay. Nung gabing yun, naghanda siya ng hapunan gaya ng nakasanayan. Pritong isda, sausawan, mainit na kanin. Pero may kakaiba sa amoy. Nagtanong ako. Sabi niya bagong timpla. Kumain ako ng kalahating kutsara at biglang uminit ang tiyan ko parang sinusunog sa loob. Tahimik lang siya habang nakatingin sa akin. Sumuka ako sa sahig at nung oras na iyon nakita ko ang maliit na bote sa kamay niya. Huminto sandali si Armand. Tinitigan siya ni Dante nang hindi kumukurap. Tapos tinanong ko kung bakit. Hindi siya sumagot. Ang sabi lang niya, hindi ako nararapat sa'yo. Nagsimulang manginig ang boses niya. Nagalit ako. Hindi ako makapaniwala. Sinampal ko siya, pero tumawa lang siya, sir. Tumawa parang baliw. Sinabi niyang pinakasalan niya lang ako dahil sa pera. Sabi niya pagkatapos kong mamatay, mapupunta sa kanya ang lahat ng mana ng pamilya. Yumuko si Armand,
kinagat ang ibabang labi hanggang sa halos dumugo. Hindi ko na matandaan ang nangyari pagkatapos nun. Ang naaalala ko lang, bumagsak siya, may dugo sa sahig, at nagdarasal ako sa gitna ng magulong kwarto. Akala ko siguro sa ganun matatapos na ang lahat. Matagal siyang tinitigan ni Dante. Tapos na. Pinutol-putol mo ang katawan ng asawa mo, Armand. Inilubog mo sa ilog. Tinitigan siya pabalik ni Armand. Nangingilid ang luha sa mata niya. Hindi pa siya patay nung oras na iyon, sir. Humihinga pa siya nung dinala ko sa likod bahay. Nagmamakaawa siya, pero ako. Hindi na ako makapaniwala. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang lason. Gusto ko lang siyang tumigil sa pagsisinungaling. Natahimik si Dante. Napalunok si Renzo na nakatayo sa sulok ng kwarto. Yumuko si Armand at bumulong ng mahina. Mahal ko siya, sir. Pero hindi siya kayang iligtas ng pagmamahal ko. Pagkatapos ng sesyon na iyon, naupo si Dante sa opisina niya ng mag-isa. Inulit niya ang bawat salita sa isip niya, ang paraan ng pagsasalita ni Armand, ang ekspresyon niya, pati ang pagpili niya ng mga salita. Lahat ay parang piraso ng puzzle na halos buo na pero hindi pa kumpleto. Sa isang banda, mukhang nasa katinuan at rasyonal si Armand. Pero sa kabilang banda, may kung ano sa mga mata niya na parang blanko. Tila ba nagsasalita siya mula sa dalawang mundo, sa pagitan ng katinuan at kabaliwan. Pumasok si Renzo, dala ang resulta ng poison identification galing sa lab. Tama, sir. Liquid rat poison nga iyon, pareho ng nakita sa pagkain ni Armand nung gabi ng insidente. Pero may kakaiba. Sobrang liit ng dosage ng lason. Hindi sapat para pumatay ng tao. Tinitigan ni Dante ang report. Ibig sabihin hindi talaga balak pumatay ni Sol. Umiling si Renzo. Baka gusto lang manakot. Pero hindi inaasahan ang naging reaksyon ni Armand. Tinitigan ni Dante ang litrato ni Armand sa mesa. Hindi siya planadong pumatay, mahina niyang bulong. Pero hindi rin siya ordinaryong tao. May sira sa pag-iisip niya bago pa ang kasal na yun. Lumalalim na ang gabi. Tahimik na ang opisina. Sinindihan ni Dante ang huling sigarilyo niya nung gabing iyon. Sa labas, umiihip ang hangin, dala ang tunog ng mga insekto sa gabi. Binuksan niya ulit ang sulat kamay ni Armand na nahanap sa bahay nito. Binasa ang huling pangungusap ng dahan-dahan. Nakikita ko ang mukha ng nanay ko sa kanya at ayoko nang mawalan ulit. Matagal na tinitigan ni Dante ang sulat. Dahan-dahang nabubuo sa isip niya ang nakaraan ni Armand. Trauma ng pagkawala at pag-ibig na naging kabaliwan. Dahan-dahan niyang isinara ang notebook, isinandal ang ulo sa upuan, at bumulong ng mahina. Hindi pa tapos ang kasong to, hindi pa talaga. Sa labas, may aninong itim na dumaan sa kalsada sa harap ng presinto, parang figura ng babaeng naglalakad ng dahan-dahan papunta sa ilog. Mabilis na tumayo si Dante, pero paglabas niya, malamig na hangin lang at tunog ng tubig na tumutulo sa bubong ang naabutan niya. Tumingin siya sa direksyon ng ilog sa malayo. Malabong makita sa ilalim ng liwanag ng buwan. Payapa ang tubig. Masyadong payapa, tila may tinatagong sikreto na ayaw ibunyag. At nung gabing iyon, sa unang pagkakataon, nagsimulang makaramdam si Dante ng takot na hindi maipaliwanag. Bumuhos ulit ang ulan sa Samar nung gabing iyon, pumapatak sa bubong ng lumang bahay na napaliligiran ng police line. Nakatayo ang bahay ni Armand ng tahimik sa gitna ng makipot na eskinita, tila blangkong nakatingin sa sinumang dumaan. Walang buhay sa loob. Tanging anino at tirang amoy ng bakal mula sa nakaraan na hindi pa umaalis. Nakatayo si Inspector Dante sa harap ng bahay kasama si Renzo, may dalang flashlight at resulta ng psychological exam ni Armand na kakalabas lang nung hapon. Renzo, mahinang sabi ni Dante habang nakatingin sa bahay. Sabi ng doktor may matinding childhood trauma si Armand, pero hindi pa nila alam kung ano ang dahilan. Tumango si Renzo, inilibot ang tingin sa bakuran na puno ng tuyong dahon. Baka nasa loob ang sagot, sir. Pumasok sila. Agad na sumalubong ang amoy kulob na halong amoy ng mothballs at basang kahoy. Inilawan ni Dante ang dingding, nagre-reflect ng kakaibang anino. Sa sala, nakasabit pa rin ang wedding photo ni na Armand at Sol. Basag ang salamin ng frame, pero buo pa rin ang ngiti nila. Nakaka-ironic.
Sa ilalim ng vanity table sa sala, nakita ni Dante ang isang kahoy na kahon na natatakpan ng lumang tela. Lumuhod siya at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob ay may tumpok ng mga lumang litrato at maliit na diary na may pabalat na kulay tsokolete. Ang nakasulat sa harap ay isang salita lang, Inay. Binuksan ni Dante ang unang pahina. Puno ng maliliit at maayos na sulat kamay ang pahina. Sabi ni Inay, kapag nagpakabait ako, uuwi ulit si tatay. Pero hindi na dumating si tatay. Nakaupo lang si Inay sa sili, nakatingin sa bintana tapos natutulog ng matagal. Natahimik si Dante. Inilipat niya sa susunod na pahina. Amoy gamot si Inay ngayon. Takot ako. Pero sabi niya, gamot pampakalma yan. Hindi ko alam kung bakit siya umiiyak gabi-gabi. Tapos sa huling pahina na halos mapunit na, may maikling pangungusap pero nakakakilabot. Natutulog si Inay sa bathtub. Tinatawag ko siya pero hindi siya gumigising. Tumingin si Renzo kay Dante nang may kaba sa mukha. Sir, ibig sabihin ang nanay niya? Dahan-dahang isinara ni Dante ang libro. Nagpakamatay, patag niyang sabi. At si Armand ang nakakita sa kanya. Binalot ng katahimikan ang kwarto. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng saysay ang nakaraan ni Armand. Ang guilt, ang takot na mawalan, at ang galit na kinikimkim niya sa kasinungalingan ay lahat nag-ugat sa childhood trauma na hindi kailanman gumaling. Kinabukasan ng umaga, nagdesisyon si Dante na kausapin ulit si Armand. Sa pagkakataong ito, hindi sa interrogation room, kundi sa consultation room ng kulungan, mas kalmado ang paligid. Nakaupo si Armand sa silya nakatingin sa mesang walang laman sa harap niya. Nung pumasok si Dante, hindi siya lumingon. Dumating na naman si Inspektor, mahina niyang sabi. Itatanong niyo po ba ulit kung paano ko ibinaon ang nakaraan? Dahan-dahang umupo si Dante. Ayokong malaman kung paano mo ibinaon ang nakaraan, Armand. Gusto kong malaman kung sino ang nagtanim ng sugat na yun. Natahimik si Armand. Tapos dahan-dahan siyang tumawa ng mahina. Maikling tawa na parang basag na salamin. Gusto mong malaman? Sige, ikukwento ko. Huminga siya ng malalim. Nung bata ako, ang nanay ko ang lahat sa akin. Pero madalas siyang may sakit. Minsan umiiyak ng walang dahilan, minsan kinakausap ang taong wala naman. Iniwan kami ni tatay nung 7 years old ako. Sabi niya baliw si nanay. Tumingin sa sahig si Armand, blanko ang mata. Hanggang isang gabi, pag-uwi ko galing sa kapilya, nakita ko si nanay na nakaupo sa banyo yakap ang maliit na bote. Sabi niya, kapag nawala si Inay, Armand, huwag kang maniniwala kahit kanino na nagsasabing mahal ka nila. Akala ko nagbibiro siya. Pero nung gabing yun namatay siya sa kandungan ko. Yumuko si Dante. Hinayaan niyang magsalita si Armand nang hindi pinuputol dahil alam niyang hindi lang ito pag-amin, kundi paglalabas ng saloobin. Simula nung araw na iyon, patuloy ni Armand, hindi na ako naniniwala sa pag-ibig, pero hinahanap ko pa rin. Dumating si Sol na may dalang iti, pag-aaruga, at matatamis na salita. Akala ko baka mapapagaling niya ang sugat na yun, pero nagkamali ako. Para siyang anino ni nanay, puno ng sikreto at kasinungalingan. Nangingilid ang luha sa mata niya, pero kalmado pa rin ang boses. Sabi niya mahal niya ako, pero nakikipagtalik sa iba. Sabi niya tapat siya, pero nililista ang lahat ng yaman ko. Naririnig ko ang tawag niya sa gabi. Alam ko. Pero nagpanggap akong tanga kasi takot akong mawalan ulit. Matagal siyang tinitigan ni Dante. So nung gabing yun, pakiramdam mo nawawalan ka na naman ng nanay. Tumango ng marahan si Armand. Kaya lang sa pagkakataong ito, sinigurado kong hindi siya aalis. Gusto ko siyang ikulong para hindi na niya ako masaktan ulit. Matagal na tinitigan ni Dante ang mukha ni Armand. Hindi na isang mamamatay tao na malamig, kundi isang batang nakulong sa katawan ng matanda na minumulto ng nakaraang hindi niya naintindihan. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Dante sa bahay ni Armand. Sa pagkakataong ito kasama ang Advanced Forensics Team. May nahanap sila sa basement. Isang maliit na kwarto na dati ay natatakpan ng bakal na aparador. Sa loob ay may silyang kahoy, malaking salamin, at dose-dosenang litrato ni Sol na maayos na nakadikit sa pader, mula sa pagkabata hanggang sa kasal.
Pero sa bawat litrato, ang mukha ni Sol ay iginuhit muli gamit ang pulang pentel pen para magmukhang ibang babae. Sir, mahinang sabi ni Renzo. Ito yung mukha sa litrato ng nanay ni Armand sa kwarto sa taas. Pumikit sandali si Dante. Hindi niya kailanman minahal si Sol, bulong niya. Sinusubukan lang niyang mahalin ang nanay niya sa pamamagitan ng ibang tao. Nung gabing iyon, isinulat ni Dante ang final report. Sa report niya, nakasulat na ang motibo ng pagpatay ay hindi dahil sa kayamanan, kundi man lang psychological trauma na hindi pa gumagaling. Iprinoyekto ni Armand ang imahe ng nanay niya sa asawa niya at nung hindi tumugma ang realidad sa imahinasyon niya, nawalan siya ng kontrol. Ang pagpatay na ito ay manifestasyon ng hindi na-resolbang trauma sa nakaraan. Matapos itype ang huling pangungusap, huminto sandali si Dante. Tumingin siya sa ulan sa labas ng bintana at bumulong sa sarili. Minsan ang pinakamalaking krimen ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa pag-ibig na naligaw ng landas. Sa kulungan, nakaupo si Armand mag-isa, nakatitig sa pader na mamasa-masa. Hinawakan niya ang kamay, bumulong ng mahina tila kinakausap ang taong hindi nakikita. Inay, tinupad ko na ang pangako ko. Wala nang makakapagsinungaling sa akin. Kumidlat sa labas, naliwanagan ang mukha niya sandali. Mukha ng lalaking payapa, pero sa mga mata ay nakatago ang mundong matagal ng gumuho. At nung gabing iyon, naging saksi ang kulungan na ang pag-ibig na hindi gumaling ay pwedeng maging mas mapanganib kaysa sa galit. Isang linggo na ang nakalipas simula nung nakakakilabot na pag-amin ni Armand. Gayunpaman, para kay Inspector Dante, parang hindi pa talaga tapos ang kaso. May bagay na nakabitin pa rin sa ere parang aninong ayaw mawala kahit patay na ang ilaw. Tumila na ang ulan nung umagang iyon. Natatakpan ng manipis na hamog ang ilog Gandara kung saan natagpuan noon ang mga putol na bahagi ng katawan ni Sol. Iniiwasan pa rin ng ilang residente ang lugar na iyon. Sinasabi nilang nakakarinig sila ng boses ng babaeng umiiyak. Tuwing bago magmadaling araw, si Dante na hindi naniniwala sa pamahiin ay nagdedesisyong pumunta doon. Kasama si Renzo, binagtas nila ang maputik na daan papunta sa tabing ilog. Sir, bakit tayo bumalik dito? Tanong ni Renzo habang itinataas ang pantalon para hindi madumihan ng putik. Tinitigan ni Dante ang agos ng tubig na payapa pero malabo dahil hindi pa kumpleto ang katawan ni Sol. At higit pa dun, huminto siya sandali. Pakiramdam ko hindi pa siya tuluyang umaalis. Nagtatakang tumingin si Renzo. Ibig niyo pong sabihin yung kaluluwa niya? Dahan-dahang umiling si Dante. Hindi, ang tinutukoy ko ay yung posibilidad na mas totoo. Pakiramdam ko may parte ng kwentong ito na itinatago pa rin ng isang tao. Nakatayo sila sa pampang, nakatingin sa agos na mabagal dumaloy. Naalala ni Dante ang autopsy result. Ang mga bahagi ng katawan na natagpuan ay hindi ganap na tugma sa medical records ni Sol. May maliit na pagkakaiba sa mga daliri ng kanang kamay. Tila hindi sa iisang biktima ang kamay na iyon. Sa una, inakala niyang error lang sa recording. Pero ngayon matapos pag-isipan ulit, parang kakaiba ang lahat. Nang hapon, pumunta sina Dante at Renzo sa dating inuupahang bahay ni Sol, kung saan siya nakatira bago ikasal kay Armand. Maliit ang bahay, gawa sa tabla ang dingding at mukhang tahimik. Nakakandado ang pinto sa harap pero nasa paso ang duplicate key gaya ng sabi ng kapitbahay. Pagbukas ng pinto, sumalubong agad ang amoy kulob na maihalong amoy ng murang pabango. Sa vanity table, may naiwan pang lipstick, suklay, at lumang litrato ni Sol kasama ang lalaking hindi kilala. Tinuro ni Renzo ang litrato. Sir, hindi si Armand too. Kinuha ito ni Dante at tinignan ng malapitan. Nga, hindi ito si Armand. Pero tignan mo sa likod. Sa likod ng litrato ay may maliit na sulat gamit ang pink na tinta. Para sa tunay kong asawa. Napalunok si Renzo. Asawa. Ibig sabihin bago si Armand. Tinitigan siya ni Dante ng seryoso. Pwede. O baka may pinakasalan siya ng patago. Kinagabihan, chinek ni Dante ang population record sa munisipyo. Halos mapigil ang hininga niya sa resulta. Kasal na pala dati si Sol sa isang lalaking nagngangalang Ramil Santos, taga Cebu. Hindi opisyal na kasal, live-in lang. At ang mas nakakagulat, nai-report na nawawala si Ramil 2 taon na ang nakakaraan ng walang bakas.
Renzo, mahinang sabi ni Dante. Luminaw na. Baka hindi inosenteng babae si Sol gaya ng iniisip ng iba. Baka may madilim siyang nakaraan na hindi alam ni Arman. Kinabukasan, bumalik si Dante sa bahay ni Arman. Gusto niyang itanong ang bagay na hindi pa napag-uusapan noon. Nakaupo si Arman sa detention room. Maputla ang mukha pero kalmado. Gusto kong malaman, mahinang sabi ni Dante. Narinig mo na ba ang pangalang Ramil Santos? Saglit na naguluhan si Arman. Pero naningkit ang mga mata niya tila pilit na inaalala ang isang bagay. Ramil. Bulong niya. Nakita ko na ang pangalang iyan sa cellphone ni Sol, pero sabi niya malayo niyang pinsan. Hindi ko pinansin noon. Lumapit si Dante. Kung sasabihin ko sa iyong si Ramil ay asawa ni Sol bago kanya pakasalan, magugulat ka ba? Tumingin si Armand sa kawalan. Tapos dahan-dahan siyang tumawa ng mahina. Mapait. Hindi. Hindi. Hindi na ako nagugulat, Sir Inspector. Lahat ng kasinungalingan ay may katapusan din. Nawala ang tawa ni Arman. Tumingin siya sa mesa, basa ang mata. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit madalas siyang gumising ng madaling araw at nakatitig sa cellphone niya habang nakangiti. Hindi niya ako minahal kailanman. Panakip butas lang ako. Ilang araw ang lumipas, may natagpuan ang mga police divers sa ilalim ng ilog. Hindi kalayuan sa lugar kung saan natagpuan noon ang bangkay ni Sol. Isang malaking plastic bag na naipit sa ugat ng puno sa ilog. Sa loob ay may mga damit ng babae, sinelas, at na nakapangalan kay Sol Santos. Hindi Sol de la Cruz. Pinakita ni Renzo ang gamit kay Dante. So sino ang namatay na to, sir? Huminga ng malalim si Dante. Yan ang tanong. Kung tama ang na to, ibig sabihin ang katawan na nahanap natin ay posibleng hindi kay Sol. Tinitigan siya ni Renzo nang hindi makapaniwala. Nasaan ang totoong Sol? Nung gabing iyon, tinitigan ni Dante ang investigation file sa mesa niya. Nakalatag sa harap niya ang litrato ni Armand, putol na katawan ng biktima, at lumang record ni Sol. Biglang may pumasok sa isip niya. Ang sinabi ni Armand nung unang beses na ininteroga, maganda pa rin siya. Pagkatapos manahimik at hindi na makapagsinungaling pa. Matagal na tinitigan ni Dante ang pangungusap. Kung buhay pa talaga si Sol, posibleng iba ang ibig sabihin ng pangungusap na iyon. Hindi tungkol sa kamatayan, kundi tungkol sa pagtatago ng ebidensya. Tumingin siya sa labas ng bintana. Umuulan na naman. Sa ilalim ng ilaw ng poste, may malabong anino na gumagalaw sa kabilang kalsada. Isang babaeng mahaba ang buhok na maisuot na puting alampay ang naglalakad ng dahan-dahan papunta sa ilog. Agad na tumayo si Dante at tumitig ng matalim. Pero paglabas niya, wala na ang figura. Tanging tunog ng umaagos na tubig at basang hangin ang natira. Nanginig ang puso niya. Alam niya ang ibig sabihin nun. Hindi pa tapos ang kasong ito. Baka hindi pa patay si Sol. Samantala sa kulungan, nakaupo si Armand yakap ang tuhod, nakatitig sa pader. Biglang may narinig na yapak ng gwardya, tapos boses ng isang taong tumatawag sa pangalan niya ng malambing Armand. Lumingon si Armand. Sa likod ng rehas, nakatayo ang isang babaeng mahaba ang itim na buhok, nakasimpleng bestida at may tipid na ngiti sa mukha. Kalmado ang boses niya, halos pabulong. Hindi ako patay, Armand. Natigilan si Armand. Namutla siya agad. So, mas lumapad ang ngiti ng babae. Masyado kang madaling maniwala sa anino. Bago pa makatayo si Armand, namatay ang ilaw sa kwarto. Tanging mahinang tawa ang umalingaw-ngaw. Mahina pero nakakatusok. At nung gabing iyon, nayanig ang kulungan sa Samar, dahil sa mahabang sigaw mula sa selda number 4 kung saan nakakulong si Armand ng mag-isa. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Umaagos ng mabilis ang ilog Gandara, dala ang agos na may bagay na hindi maipaliwanag. Siguro sikreto, siguro kasalanan. At sa ibabaw ng tubig na umaalon, sandaling nakita ang anino ng babaeng naglalakad ng dahan-dahan sa gitna ng hamog. Hindi multo, hindi bangkay, kundi taong buhay pa at nakatingin sa direksyon ng bayan tila naghahandang tapusin ang isang bagay na hindi pa tapos.
Kulay abo ang langit ng Samar nung gabing iyon, tila may pinipigilang mabigat sa pagitan ng mga ulap. Umaagos ng mabilis ang ilog Gandara at sa likod ng manipis na hamog, may nakatayong tahimik na pinagmamasdan ang agos ng tubig na kumikinang ng malabo dahil sa refleksyon ng ilaw ng poste. Nakalungkot ang babae at itim na belo. Sa kanang kamay niya, nag-vibrate ng mahina ang lumang cellphone. May bagong message sa screen. Ayon sa plano ang lahat. Hindi na magsasalita si Armand. Ngumiti ang babae. Malamig ng ngiti na walang emosyon. Siya si Sol. 3 araw na ang nakalipas simula nang umalinggaw ang sigaw ni Armand mula sa selda number 4. Sumumpa ang gwardya na nakaduty nung gabing iyon na nakakita siya ng anino ng babae na nakatayo sa harap ng rehas bago namatay ang ilaw. Natagpuan si Armand kinabukasan na walang malay at may maliit na hiwa sa pulso. Nakaligtas siya pero wasak ang diwa niya. Nung puntahan siya ni Dante, nakatitig si Armand sa kisam at bumubulong ng mahina. Dumating siya, Sir Inspector. Buhay siya. Naniningil siya ng pangako. Matagal siyang tinitigan ni Dante. Alam niyang hindi nagsisinungaling si Armand. Pero paano nangyaring nahanap ang katawan ni Sol? Pero may ibang senyales na nagpapakita ng kabaligtaran. Hindi 100% match ang ifiti, magkaiba ang fingerprints. At ngayon ang pag-amin ni Armand na siguradong buhay pa si Sol. Kumikirot ang ulo ni Dante. Ang lahat ay parang palaisipan na walang katapusan. Sa kabilang banda ng lungsod, nakaupo si Sol sa maliit na inuupahang bahay sa Kalbayog. Sa harap niya, may mapa ng lungsod at ilang litrato sa mesa. Isa sa mga litrato ay nagpapakita ng mukha ni Inspector Dante at sa ilalim nito ay may pinong sulat kamay na nagsasabing, "Next step." Nagsindi siya ng sigarilyo at tinitigan ang litrato ng matagal. "Dante, masyado kang matalino para mamuhay ng tahimik," bulong niya. Sa cellphone niya ay may recording ng boses ni Armand. Recording na hindi pa naririnig ni Numan. "Alam kong sinusubukan mo akong lasunin, Sol. Pero sa pagkakataong ito, naunahan kita." Pinatay ni Sol ang recording. Nanigas ang mukha niya. Tapos hinaplos niya ang sariling pisngi, tila pinipigilan ang isang bagay na malalim. "Kung alam mo lang kung bakit ko ginawa iyon, Armand," nangingilid ang luha sa mata niya, pero nanatili ang ngiti sa dulo ng labi niya. "Lahat ng to ay dahil sa iyo at sa pamilya mong sumira sa buhay ko noon." Kinaumagahan, dumating si Renzo, dala ang importanteng balita sa opisina. "Sir Inspector, may nahanap ako sa lumang archive ng bahay ni Armand," sabi niya habang inilalapag ang folder sa mesa. Last will and testament ng yumaong tatay ni Armand. Karamihan pala ng asset niya ay nakapangalan noon sa isang babae at hulaan niyo kung sino. Mabilis na binuksan ni Dante ang pahina. Nakasulat doon ang pangalang Kiso Suryani, kasama ang pirma at petsa. 2 taon bago ikasal si Armand. "So," bulong ni Dante. Sangkot na pala si Sol sa pamilya ni Armand bago pa sila ikasal. Tumango si Renzo. Baka parte siya ng pamilyang iyon o biktima ng pamilyang iyon. Putol ni Dante ng mahina. Tinitigan niya ang bintana, inaalala ang lumang kwentong narinig niya sa mga taga-baryo. Isang katulong sa bahay ng pamilya ni Armand ang nagpakamatay dahil pinagbintangang nagnakaw ng ginto. Ang pangalan niya ay Suryani Sol. Suryani. Pangalang masyadong magkatulad para sabihing nagkataon lang. Nung hapong iyon, pumunta sina Dante at Renzo sa baryo, kung saan dating nakatira ang pamilya ni Armand. Bakante na ang malaking bahay. Pero nakatayo pa rin sa gilid ng palayan. Pagpasok nila, nagliparan ang alikabok at sa dingding ng sala ay nakasabit pa rin ang lumang family picture. Tinutukan ni Dante ng flashlight ang isa sa mga litrato. Isang batang lalaki ang nakatayo sa gitna, pinalilibutan ng tatay, nanay at 2 babaeng katulong. Ang isa sa kanila ay kamukhang-kamukha ni Sol, mas bata lang. Napalunok si Renzo. "Sir, kung totoo to, ibig sabihin si Sol ay anak nung katulong." "Ituloy mo," matigas na sabi ni Dante. "At baka dumating siya hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa dendam." Lumulubog na ang araw nung bumalik si Dante sa opisina. Tinitigan niya ang notes sa mesa niya. Nagsisimula ng magdugtong-dugtong ang lahat, parang piraso ng puzzle na matagal nang nawawala. Pinakasalan ni Sol si Armand, hindi dahil sa pag-ibig o kayamanan lang,
kundi para mapalapit sa taong ang pamilya ay sumira sa nanay niya. Posibleng pinagbintangang nagnakaw ang nanay niyang si Suryani, pinalayas, tapos namatay ng karumal-dumal. At ngayon dumating ang anak niya para maningil ng hustisya sa pinakamalupit na paraan. Biglang tumunog ang telepono sa mesa niya. Unknown number. Sinagot ni Dante. Inspector Dante speaking. Boses ng babae ang narinig sa kabilang linya pero malamig ang tono. Sir Inspector, tigilan niyo na ang paghukay sa nakaraan ng pamilya ni Arman. Hindi lahat ng katotohanan ay kailangang ibunyag. Natahimik si Dante. So, narinig ang mahinang tawa sa kabilang linya. Kung gusto mo talagang malaman kung bakit ako bumalik, pumunta ka sa ilog bukas ng gabi. Ipapakita ko ang totoo. Click! Naputol ang linya. Kinabukasan ng gabi, madilim ang langit, walang bituin. Pumunta si Dante sa ilog kasama si Renzo na nagpumilit sumama. Umuugong ang agos ng ilog, tila alam na may mangyayari. Sa kabilang tulay, may babaeng nakatayong naghihintay. Natatakpan ng mahabang buhok ang kalahati ng mukha niya. Pero alam ni Dante kung sino siya. Sol, matigas niyang sabi. Ngumiti ang babae. Sa wakas dumating ka rin, Sir Inspector. Bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Dahil gusto kong maramdaman nila ang naramdaman ng nanay ko, sagot ni Sol nang walang pag-aalinlangan. Pinaratangan, ipinahiya, winasak. Dahil lang mahirap kami. Humakbang si Renzo palapit. Sobra na ang ganti mo. Wasak na si Arman. Tinitigan siya ni Sol ng malamig. Hindi pa. Hindi pa hanggat hindi naiintindihan ng lahat ang kahulugan ng pagkawala. Naglakad siya sa gilid ng tulay, tumayo sa ibabaw ng umaikot na madilim na agos. Alam mo, Sir Dante, mahina niyang sabi. Minsan para mabura ang kasalanan ng nakaraan, kailangang maging handa ang isang tao na maging bagong kasalanan. Tapos nang walang babala, umatras siya at tumalon sa ilog. Tumakbo sina Dante at Renzo, pero masyadong malakas ang agos. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang katawan niya ditela ng tubig. Pero nung tinutukan nila ng flashlight sa baba, sa gitna ng riyak ng tubig, lumabas ang malabong ngiti na nagpabato kay Dante. Hindi takot, kundi pakiramdam na hindi pa tapos ang lahat. Kinabukasan, hindi nahanap ang bangkay ni Sol. Ang nahanap lang ay basang sulat na sumabit sa ugat ng puno sa gilid ng ilog. Nababasa pa ng malabo ang sulat sa ibabaw. Ang paghihiganti ko ay hindi para pumatay, kundi para ipaalala sa kanila. At hanggat naaalala nila, hindi pa ako totoong patay. Hinawakan ni Dante ng mahigpit ang sulat. Alam niyang baka kayang burahin ng agos ng ilog ang bakas ng katawan, pero hinding-hindi nito mabubura ang sugat na iniwan ng paghihiganti. Bumuhos ang malakas na ulan sa likod bahay ni Armand nung gabing iyon. Sa gitna ng tunog ng patak ng tubig na bumabagsak sa lupa, narinig ang mahinang langit-ngit ng pinto mula sa sala. Doon nakaupo si Armand mag-isa. Maputla ang mukha, malalim ang mata, at nanginginig ang kamay habang hawak ang lumang notebook na may pabalat na kulay tsokolate. Diary yun na matagal na niyang itinatago sa lahat, kahit kay Sol, ang sarili niyang asawa. Ilang araw na ang nakalipas simula nung huli nilang malaking pag-aaway. Pero simula noon, ang aura sa bahay ay parang impyernong nagyelo. Walang tawanan, walang kwentuhan sa hapagkainan. Kahit ang mga yapak ay nakakatakot pakinggan. Lalong dumalang ang paglabas ni Armand sa kwarto, samantalang si Sol naman ay mukhang lalong hindi mapakali, tila may hinihintay na ayaw niyang malaman ni Armand. Sa loob ng lumang notebook, nakasulat ang kwento ng nakaraan ni Armand. Kabataang puno ng karahasan, sigawan at pagkawala. Isinulat niya iyon nang nanginginig ang kamay. Bawat pangungusap ay naglalaman ng sakit na mahirap basahin nang hindi nararamdaman ang pait. Sinulat niya kung paano binugbog ng tatay niya ang nanay niya hanggang mamatay sa harap niya at kung paano siya napilitang manirahan sa ampunan pagkatapos ng pangyayari. Lahat ng trauma na iyon, lahat ng sugat ng damdamin na hindi naghilom ay muling nabubuhay kapag nakikita niya kung paano siya tratuhin ni Sol. Nang may peking ngiti at matatamis na salitang mapanlinlang. Pero nung gabing iyon, binuksan ni Armand ang ibang pahina. Blanco, kung saan siya nagsulat ng bago, dahan-dahan pero may diin sa bawat letra. Nagsisimula ko ng maintindihan. Hindi kagandahan ang nagpapamahal sa tao,
pero ang kasinungalingan ay kayang gawing puot ang pag-ibig. Tumulo ang luha sa pahina ng notebook. Mabilis na pinunasan ni Armand, pero lalong bumuhos ang luha niya. Narinig niya ang mga yapak sa likuran niya. Malambot, mahina, pero sapat na para bumilis ang tibok ng puso niya. Armand. Narinig ang mahinang boses ni Sol. Pwede nating pag-usapan to, alam kong galit ka, pero misunderstanding lang ang lahat. Dahan-dahang isinara ni Armand ang notebook niya. Hindi siya tumingin kay Sol, nakatitig lang sa sahig na nagsisimula ng mabasa ng tubig ulan na pumapasok sa bintanang kalahating nakabukas. Sabi mo misunderstanding, patag niyang sabi. Pero narinig ko mismo, Sol. Narinig ko ang plano mo nung gabing iyon. Tungkol sa lason, tungkol sa mana. Natahimik si Sol. Nanginig ang labi niya. Humakbang siya palapit, pero mabigat ang mga hakbang niya. Tila bawat tapak ay nagpapabiyak sa lupang inaapakan niya. Mali ang dinig mo, mahal. Galit lang ako nung time na iyon. Hindi ko sinasadya. Pero inihanda mo pa rin ang lason, di ba? Putol ni Armand sa boses na mahina pero menusok. Sa kusina. Sa loob ng maliit na asul na bote. Nakita ko, Sol. Nagpigil ng hininga si Sol. Sa loob ng ilang segundo, nagbago ang mukha niya. Hindi na mukha ng babaeng nagsisisi, kundi malamig, matalim, puno ng pagpaplano. Ang tingin na iyon ay nagpaatras kay Armand ng isang hakbang ng hindi namamalayan. Kung alam mo na pala, sabi ni Sol sa tonong mahina pero mapagbanta. Bakit hindi ka pa umalis? Bakit nandito ka pa, Armand? Umalingaw-ngaw sa ulo niya ang tanong na iyon. Lalong lumakas ang ulan sa labas. Humahampas ang hangin sa bintana parang gustong pumasok at makisaksi sa mangyayari. Huminga ng malalim si Armand saka itinaas ang diary niya. Tinitigan niya si Sol ng blanko. Kasi gusto kong malaman mo na lahat ng kasinungalingan mo nakasulat na dito, sabi niya. At kapag namatay ako, malalaman ng lahat kung sino ka talaga. Tumawa ng mahina si Sol. Tawang mas parang bulong ng demonyo sa tenga ng taong nawawala ng pag-asa. Sa tingin mo takot ako sa notebook, mahal? Sa tingin mo maniniwala ang pulis sa taong na-admit na sa mental hospital? Natigilan si Armand. Tumusok sa dibdib niya ang mga salita parang kutsilyo. Hindi niya alam kung paano nalaman ni Sol ang tungkol sa nakaraan niya. Pero ngayon bukas na ang lahat. Alam ni Sol ang lahat, pati ang bagay na pinakatatago niya. Nalaman ko kay Aling Ratna. Tuloy ni Sol ng mahina, binanggit ang pangalan ng matandang kapitbahay na madalas tumutulong sa bahay nila. Siya ang nagsabing na-admit ka sa mental hospital nung teenager ka. Wala akong pakialam noon, mahal. Pero ngayon na-realize ko na nagpakasal pala ako sa taong baliw. Ang salitang baliw di ay umalinggaw ng malakas sa utak ni Armand. Nanginig ang kamay niya. Ang notebook na hawak niya ay nahulog sa sahig. Bumukas sa blangkong pahina na ngayon ay natalsikan ng tubig ulan. Dahan-dahang tumingala si Armand. Malamig ang mukha niya pero may kakaibang kislap sa mata. Kung baliw ako, mahina niyang sabi, ibig sabihin malaya akong gawin ang kahit ano, di ba? Umatras si Sol pero hindi siya hinabol ni Armand. Hindi pa. Naglakad lang siya papunta sa bintana at tinitigan ang lakas ng ulan. Sa isip niya, umiikot na naman ang boses ng kabataan niya. Ang sigaw ng nanay niya, ang boses ng tatay niya na humahampas sa mesa, ang tunog ng ulan na pareho nung gabing iyon maraming taon na ang nakararaan. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ngumiti si Armand. Ngiting blanko pero payapa. Mananatili siyang maganda kapag tumahimik na at hindi na makapagsinungaling pa. Binigkas niya ang pangungusap ng pabulong, halos hindi marinig. Tinitigan siya ni Sol nang may takot. Alam niyang hindi ito ordinaryong gabi. May mangyayaring kakilakilabot. Isang bagay na hindi na niya mapipigilan pa. Ang langit ng gabi sa Samar ay mukhang malungkot. Mabigat na nakabitin ang itim na ulap sa ibabaw ng maliit na baryo tila naghihintay ng hindi ka nais-nais na mangyayari. Sa bahay ni Armand, nakasindi pa ang ilaw sa sala ng malamlam. Sapat lang para ipakita ang anino ng dalawang taong magkaharap. Si Armand sa isang panig na maputla ang mukha at blanko ang mata. Si Sol sa kabilang panig na nanginginig ang katawan, sinusubukang itago ang takot sa likod ng peking tapang.
Ang hangin sa pagitan nila ay parang nagyelo. Walang tunog maliban sa patak ng ulan mula sa butas na bubong. Mahigpit na hawak ni Sol ang maliit na bag sa kamay niya. Laman lang nito ay pitaka, cellphone, at bote ng lason sa daga na hindi pa niya naitatapon. Bagay na ngayon ay parang kasalanang nakadikit sa balat niya. Mahal, labas lang ako saglit bibili ng gamot, mahina niyang sabi, pilit na nagpapakakalma. Tinitigan siya ni Armand ng walang ekspresyon. Oras na, mahina niyang tanong. Sarado na ang mga tindahan, Sol. Umiti ng pilit si Sol. May bukas sa dulo ng kalsada, mahal. Saglit lang. Hindi sumagot si Armand. Humakbang siya ng dahan-dahan palapit kay Sol. Diretso ang tingin, hindi kumukurap. Ang tunog ng mga hakbang niya sa sahig na kahoy ay lalong nagpasikip sa dibdib ni Sol. Umatras ang babae hanggang sa dumikit ang likod sa dingding. Noon, mahinang sabi ni Armand. Ganyan din ang sabi ni nanay, bibili daw ng gamot, pero ang inuwi niya lang ay balita ng kamatayan. Natahimik si Sol. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Armand, pero sapat na ang pangungusap na iyon para tayuan siya ng balahibo sa bato. Napalunok siya, pilit na kinokontrol ang sarili, mahal, ako lang. Idinikit ni Armand ang hintuturo sa labi niya. Alam kong nagsisinungaling ka. Sa paraan ng paghawak mo sa bag mo, sa tono ng boses mong nanginginig, tumingin siya sa sahig. Pare-pareho lang kayong lahat. Laging nagsisinungaling. Nagpanik si Sol. Humakbang siya paitaas, sinusubukang humanap ng siwang para tumakbo sa pinto sa harap. Pero naunang kumilos si Armand. Sa isang iglap, hinarangan ng katawan niya ang labasan. Ang mga mata niya ngayon ay talagang baliw na. Hindi baliw dahil sa galit, kundi dahil pagod ng tiisin ang realidad. Mahal, tulong. Ayokong mag-away, sabi ni Sol. Gusto ko lang umalis saglit. Ayoko nang makipagtalo pa. Umiti ng tipid si Armand. Aalis? Sabi niya sa malamig na tono. Aalis ka talaga, Sol. Pero hindi lalabas ng bahay na to. Nanigas si Sol. Alam niyang hindi lang pananakot ang mga salitang iyon. Biglang kumurap ang ilaw sa sala at namatay. Dilim. Tanging tunog ng ulan ang naging background ng tensyon sa bahay na iyon. Napasigaw ng mahina si Sol tapos nangapa para maghanap ng direksyon. Sa dilim, narinig niya ang mga hakbang ni Armand, mabagal pero sigurado palapit tila naaamoy ang takot niya. Huwag kang gagawa ng masama. Nanginginig ang boses niya, pero hindi sumagot si Armand. Ang narinig lang ay ang pagbukas ng pinto ng kwarto ng dahan-dahan kasunod ang tunog ng kaskas ng bakal. Nung bumalik ang ilaw saglit dahil sa kidlat sa labas, nakita ni Sol ang kislap ng matalim na bagay sa kamay ni Armand. Kutsilyo sa kusina. Ang kutsilyong karaniwan niyang ginagamit panggayat ng gulay ay naging instrumento na ngayon ng kamatayan. Nang walang pag-aalinlangan, tumakbo si Sol papunta sa kusina. Binuksan niya ang maliit na bintana malapit sa dish rack at sinubukang umakyat palabas. Pero nanginginig ang katawan niya, madulas ang kamay dahil sa pawis at masyadong makipot ang bintana. Sumunod si Armand mula sa likuran. Kalmado ang lakad, pero mabigat at regular ang paghinga. Bakit ka tumatakbo, Sol? Mahina niyang sabi. Gusto ko lang mag-usap tayo. Relax, usap lang. Lumingon si Sol, tumutulo ang luha sa pisngi. Baliw ka na, mahal. Pakawalan mo ako. Ayoko pang mamatay. Huminto si Armand. Ang salitang "ti mamatay" ay parang gumising sa kanya sandali mula sa siklo ng sarili niyang isip. Pero hindi para sumuko, kundi para lalong maging sigurado na ngayong gabi ay wala ng atrasan. Matagal niyang tinitigan si Sol. Ayokong mamatay ka. Gusto ko lang tumigil ka sa pagsisinungaling. Mahina. Tapos nang walang babala, sinipa ni Armand ang maliit na mesa sa kusina hanggang sa bumagsak ito sa mga plato. Umalingaw-ngaw ang tunog ng basag na salamin sa buong bahay. Sumigaw si Sol, kumuha ng pinakamalaking basag na plato at itinutok kay Armand. Huwag kang lalapit, mahal. Umiti ng kakaiba si Armand, pero hindi tumigil sa paghakbang. Kumidlat na naman sa labas at ilang sandali pa ay narinig ang mahabang sigaw. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Nagawa ni Sol na sugatan ang kamay ni Armand, pero kaunti lang.
Tumulo ang dugo mula sa daliri niya sa sahig, bumuo ng mahabang pulang linya papunta sa kinatatayuan niya. Matagal na tinitigan ni Armand ang dugo sa kabumulong, tignan mo Sol, ngayon dumudugo na rin ako dahil sayo. Nagpigil ng iyak si Sol. Mahal, tulong, ayokong magkaganito. Natatakot lang ako. Huli na, patag na sagot ni Armand. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng to, ikaw ang lason sa pagmamahalan natin, Sol. At kailangan kong itapon ang lason bago kumalat palalo. Dahan-dahan niyang itinaas ang kutsilyo. Tumakbo si Sol, pero napahinto ang hakbang niya dahil nadulas siya sa sahig na madulas dahil sa tubig at dugo. Lumapit ng dahan-dahan si Armand parang aninong hindi maiiwasan. Pero biglang may narinig na boses mula sa labas ng bahay. Malakas na katok sa pinto sa harap. Tumatawag ang boses ni Aling Ratna, ang kapitbahay nila, Armand. Sol, ayos lang ba kayo? Kanina pa ako nakakarinig ng mga nababasag. Tumingin si Sol sa pinto nang may pag-asa sa mata. Pero mabilis na tumalikod si Armand, tinitigan ang pinto ng maihalong galit at panik. Alam niya. Kapag bumukas ang pinto na iyon, mabubunyag ang lahat. Lahat ng tinatago niya tungkol sa sarili niya, tungkol kay Sol, tungkol sa kasinungalingang nagpatong-patong ay masisira. Sa sandaling iyon, buo na ang desisyon sa isip niya. Wala nang daan pabalik. Kailangang matapos ang gabing iyon. Lumingon siya ulit kay Sol na nakahandusay pa rin sa sahig. Patawad, Sol, mahina niyang sabi. Hindi ko pwedeng hayaang malaman ng iba bago matapos ang lahat. At bago pa makasigaw si Sol, mabilis na sumugod si Armand. Tumigil ang ulan sa labas. Pero sa loob ng bahay, kasisimula pa lang ng gulo. Lalong lumakas ang katok mula sa labas ng bahay. Armand, Sol, ayos lang ba kayo? Sigaw ni Aling Ratna. Sinundan ng tunog ng gate na dahan-dahang gumagaralgal. Dala ng hangin sa gabi ang amoy ng basang lupa at malabong amoy ng bakal na masakit sa ilong. Amoy ng sariwa pang dugo. Sa loob ng bahay, nakatayo si Armand na parang bato. Hawak pa rin ang kutsilyo. Nanginginig ang katawan. Hindi regular ang paghinga. Sa harap niya, nakahandusay si Sol sa sahig. Nanghihina ang katawan sa gitna ng basag na plato at baha. Hindi pa siya patay, pero kalahati ng diwa niya ay wala na. Matagal na tinitigan ni Armand ang katawan, parang tumigil ang oras. Sa isip niya, nagsisimula na namang lumabas ang mga kakaibang boses. Bulong mula sa nakaraan, boses ng nanay niya na umiiyak. Boses ng tatay niya na sumisigaw at ngayon boses ni Sol na nagmamakaawa sa isip niya. Kahit hindi na nagsasalita ang bibig. Hindi ako nagsisinungaling, mahal. Gusto ko lang mamuhay ng payapa. Mahal kita. Nagtakip ng tenga si Armand. Tahimik. Sigaw niya ng mahina. Pero naririnig pa rin ang boses sa loob ng ulo niya parang etso na hindi namamatay. Mas lumakas ang katok sa pinto. Armand, kapag hindi mo binuksan, tatawag ako ng mga tao. Sigaw ulit ni Aling Ratna. Ngayon parang natataranta na ang boses niya. Nagulat si Armand. Alam niyang wala ng oras. Mabilis niyang hinila ang katawan ni Sol na halos wala ng malay papunta sa kwarto sa likod. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng bakas ng dugo sa sahig, bumubuo ng mahabang linya papunta sa kusina. Hirap na hirap niyang isinara ang pinto ng kwarto at isinandal ang maliit na aparador sa harap nito. Relax, Sol, sandali lang. Bulong niya. Gusto ko lang ayusin ang lahat muna. Umuwal lang ng mahina si Sol. Kalahating bukas ang mga mata, nakatingin sa mukha ni Armand na maputla na parang bangkay. Sinubukan niyang magsalita, pero paos na boses lang ang lumabas na walang kahulugan. Tinitigan siya ni Armand tapos hinawakan ang malamig niyang pisngi. Alam mo, Sol, hindi ko naman ginustong mangyari to, pero pinilit mo ako. Nagsinungaling ka, pinaglaruan mo ako. Tumulo ang luha niya, humalo sa dugo sa sahig. Ngayon kumalma ka muna. Pangako tatapusin ko to. Mula sa labas, narinig ang garalgal ng ingsel ng pinto. Naglakas loob si Aling Ratna na itulak ang pinto sa harap na hindi nakalock. Armand, papasok na ako. Natatakot ako baka may nangyari, sigaw niya sa nanginginig na boses. Natahimik si Armand. Nanigas ang katawan. Mabilis niyang kinuha ang mop para subukang burahin ang dugo sa sahig, pero walang nangyari.
Masyadong maraming mansang pula, masyadong halata sa puting sahig. Pumasok si Aling Ratna. Tumingin siya sa paligid ng madilim na bahay nang nakakunot ang noo. Diyos ko, bakit ang gulo dito? Bulong niya. Nakita niya ang basag na plato, baliktad na mesa, at tubig na tumutulog galing sa butas na bubong. Pero ang pinakaumagaw sa atensyon niya ay ang pulang bakas sa sahig na papunta sa kusina. Armand, tawag niya ulit, mas mahina na ngayon. Nasaan ka, nak? Nagpigil ng hininga si Armand sa likod ng pinto ng kwarto. Rinig niya ang mga hakbang ni Aling Ratna na palapit ng palapit. Dalawang boses ang naglalaban sa isip niya, isa nagsasabing sumuko, isa pinipilit siyang lumaban. Buksan mo ang pinto, ipaliwanag mo. Ang lahat, sabi ng unang boses. Kapag nalaman niya, ikukulong ka ulit. Bulong ng pangalawang boses, malambing pero nakakatakot. Nanalo ang pangalawang boses. Tinitigan ni Armand ang kutsilyo sa kamay tapos nilapag sa ibabaw ng mesa. Sinubukan niyang umiti kahit mas mukhang maskara ng takot ang ngiti. Tapos lumabas siya ng kwarto, dahan-dahang isinara ang pinto. Aling Ratna, mahina ang boses niya. Pasensya na po, magulo ang bahay. May nahulog po akong gamit. Mabilis na lumingon si Aling Ratna. Sus Mariosep Armand. Anong ginagawa mo, nak? Dugo to. Yumuko si Armand. Hindi po, nay. Pulang pintura po na natapon. Anong pulang pintura? Alam ko ang amoy ng dugo, man. Lumapit si Aling Ratna, matalas ang mata. Nasaan? Kanina nakarinig ako ng nag-aaway. Sinubukan ni Armand magsalita pero naipit ang boses. Nasa kwarto po siya. Natutulog sa gitna ng ingay. Nang hindi naghihintay ng permiso, naglakad si Aling Ratna papunta sa pinto ng kwarto. Mabilis na pinigilan ni Armand ang kamay niya. Nay, wag po. May sakit siya. Pakiusap wag niyo pong gisingin. Pero tinabig ni Aling Ratna ang kamay ni Armand. Gusto ko lang siguraduhin na okay siya, matigas niyang sabi, tapos tinulak ang maliit na aparador na nakaharang sa pinto. Nagpanik si Armand, sinubukang pigilan, pero natalo ang lakas niya sa determinasyon ng matanda. Bumukas ng kalahati ang pinto. Mula sa siwang, may nakita si Aling Ratna. Dulo ng paa na nakalaylay sa sahig, maputla at naninigas. Sumigaw siya ng malakas. Diyos ko, Armand, anong ginawa mo? Agad na isinara ni Armand ang pinto at niyakap si Aling Ratna mula sa likod. Nay, huwag kayong sumigaw. Gusto ko lang siyang tumahimik, Nay. Nagsinungaling siya. Gusto niya akong unahan. Nagpumiglas si Aling Ratna, pero masyadong mahigpit ang yakap ni Armand. Baliw ka, Armand. Bitawan mo ako. Magsusumbong ako sa pulis. Nanigas si Armand sa salitang pulis. Tinitigan niya ang sahig, blanko ang mukha, pero bumibigat ang paghinga. Pulis? Siguradong darating sila, pero hindi nila maintindihan, Nay. Hindi nila alam kung ano talaga ang nangyari. Nagawang itulak ni Aling Ratna si Armand hanggang matumba. Tumakbo siya palabas ng bahay, sumisigaw, tinatawag ang mga tao. Umaalingaw-ngaw ang boses niya sa gitna ng gabi. Bumabasag sa katahimikan ng baryo na payapa noon. Dahan-dahang tumayo si Armand. Hindi na tensyonado ang mukha niya ngayon. Kalmado na. Masyadong kalmado. Tinitigan niya ang saradong pinto ng kwarto, saka naglakad ng dahan-dahan papunta sa mesa kung saan nakalagay ang notebook niya. Binuksan niya ang huling pahina at nagsulat gamit ang dugo mula sa sariling daliri. Tahimik na siya ngayon. Hindi na siya magsisinungaling. Tapos ibinaba niya ang ballpen. Mula sa malayo, nagsimulang marinig ang mga yapak ng tao na papalapit. Naghalo-halo ang mga residente, pulis, at sigaw ni Aling Ratna. Pero nakaupo lang si Armand ng tahimik, nakatingin sa kisam ng bahay na parang lalong dumidilim. Sa isip niya, bumubulong ang boses ni Sol. Nanalo ka, mahal, pero natalo ka sa sarili mo. Lumabas ang tabinging ngiti sa mukha ni Armand. Siguro, mahina niyang sabi. Pero at least matahimik na ako ngayon. Narinig ang sirena ng pulis na papalapit sa labas.
Pero sa loob ng bahay na iyon, parang huminto ang oras, nag-iwan ng isang kwentong hindi kailanman matatapos ng tuluyan. Nung umagang iyon, natatakpan ng kulay abong ulap ang langit ng Samar. Ang amoy ng halumigmig mula sa lupang magdamag na inulan ay nasa hangin pa rin. Sa gilid ng ilog Gandara, mahabang nakalatag ang police line at ang sirena na kanina pang madaling araw naririnig ay nagsisimula ng humupa. Siksikan ng mga residente sa likod ng yellow line, nagbubulungan na may mukhang takot at kuryosidad. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang maliit na bahay ni Armand. Sa loob, ang amoy ng dugo at bakal na humalo sa amoy ng basang lupa ay nag-iwan ng nakakatakot na impresyon na hindi madaling burahin. 2 ambulansya ang nakaparada sa harap ng bahay. Isa para kay Sol at isa para kay Armand na nakaupo ngayon sa sahig ng sala, nakaposas ang kamay, nakayuko at blanko ang mata. Sa harap niya nakatayo si Inspector Dante, Senior Investigator ng Samar Police. Matagal na tinitigan ng middle-aged na lalaki si Armand bago tuluyang nagsalita ng mahina. Armand, alam mo ba kung anong ginawa mo? Hindi sumagot si Armand. Tinitigan lang niya ang sahig na basa pa ng tubig at dugong hindi pa ganap na tuyo. Gumagalaw ang mga labi niya, pero ang lumalabas lang ay mahinang bulong na halos hindi marinig. Maganda pa rin siya kahit tahimik na at hindi na makapagsinungaling pa. Isinulat ni Inspector Dante ang pangungusap na iyon sa maliit niyang notebook. Yan din ang pangungusap na sinulat mo sa diary mo, di ba? Tanong niya. Dahan-dahang iniangat ni Armand ang mukha. Blanko ang tingin pero may konting ngiti sa dulo ng labi. Hindi lang basta sulat yun, sir. Katotohanan yun. Bumuntong hininga ng malalim si Dante. Armand, nakahanap kami ng lason sa daga sa kusina. Nahanap din namin ang video sa cellphone mo. Recording na kinuha mo mismo 2 araw na ang nakalipas. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit mo ni-record yun? Diretso ang tingin ni Armand sa investigador. Para malaman ng tao na hindi ako mamamatay tao, kalmado niyang sabi. Siya ang naunang gustong pumatay sa akin. Siya ang naghanda ng lason. Pinrotektahan ko lang ang sarili ko. Kung self-defense, bakit mo pinutol-putol ang katawan ni Sol at inilubog sa ilog? Medyo tumaas ang boses ni Dante. Ang professional tone niya ay napalitan ng pandidiri na maihalong galit. Yumuko ulit si Armand. Mahigpit na naghawak ang mga daliri niyang puno ng sugat hanggang sa marinig ang mahinang tunog ng buto. Kasi bawal siyang umalis, sir. Kapag umalis siya, mag-iisa na naman ako. Hindi ko kaya. Ayoko nang maiwan ulit. Tahimik ang kwarto. Tanging tunog lang ng kamera ng forensic officer ang naririnig paminsan-minsan. Kinukunan ng litrato ang bakas ng dugo, piraso ng tela, at ang lumang libro sa mesa. Ang diary ni Armand. Sa huling pahina ng libro, nakasulat gamit ang tintang maihalong dugo, malaya na ako sa wakas. Hindi na siya nagsisinungaling. Pero bakit tahimik pa rin ang bahay na to? Siguro. Dahil ang pinakamalaking kasinungalingan ay hindi galing sa kanya, kundi sa sarili ko na nagsabing magaling na ako. Binasa ni Inspector Dante ang sulat sa isip tapos dahan-dahang isinara ang libro. Tinitigan niya si Armand na bumubulong na sa sarili, inuulit ang pangalan ni Sol parang dasal na hindi natatapos. Ilang oras ang lumipas, sa likod bahay, nakita ng forensic team ang isang malaking drum na bakal na natatakpan ng putik. Nung buksan, sumingaw agad ang napakabahong amoy dahilan para umatras ang ilang opisyal habang nagpipigil ng suka. Sa loob, nandoon ang mga putol na parte ng katawan ni Sol na nakabalot sa plastik. Ang iba ay nangingitim na. Diyos ko, bulong ng isa sa mga opisyal. Ginawa niya talaga. Nakatayo si Inspector Dante sa gilid ng drum, nakatingin sa nakakakilabot na tanawin sa harap niya. Dalhin agad lahat sa ospital. Kailangan natin ng autopsy result sa lalong madaling panahon, malamig niyang sabi. Tapos lumingon siya sa bahay. Kung saan nakaupo pa rin si Armand na nakayuko. Sa puso niya, alam niyang hindi ganap na matino ang lalaki. Pero kahit anong rason, ang krimen ay krimen pa rin. Nang hapon nung nakaalis na ang lahat ng opisyal sa lugar, dumating si Aling Ratna na may dalang bulaklak ng sampag-ita. Mukhang malungkot ang mukha niya, magaang mata dahil sa iyak na hindi pa natutuyo. Inilapag niya ang bulaklak sa bakod ng bahay ni Armand tapos bumulong ng mahina, sana matahimik ka na, Sol.
Sana mapatawad ang kaluluwa mo. Sa malayo, rinig ang malakas na agos ng ilog Gandara. Kulay tsokolate ang tubig, umaagos dala ang mga dahon at sanga. Tila gustong lunukin ang lahat ng sikretong kakabunyag lang. Pero may isang bagay na hindi pa alam ng mga residente. Kung paano nahanap ng pulis ang lugar kung saan tinapon ni Armand ang katawan ni Sol. Ang totoo, nung gabi bago siya mahuli, naglakad si Armand papunta sa tabing ilog. May dala siyang malaking balot at nagsulat ng mensahe sa pader ng tulay gamit ang sarili niyang dugo. Huwag niyo na siyang hanapin. Ang ilog na to ang libingan niya. Nahanap ang sulat kinabukasan ng umaga ng isang residenteng mangingisda. Doon nabunyag ang lahat. Bumalik ang gabi. Sa loob ng selda ng Samar Provincial Police Office. Nakaupo si Armand mag-isa sa sulok ng kwarto. Nakatitig siya sa maliit na bintanang may rehas na bakal na nagpapakita ng kapirasong langit sa gabi. Sa kamay niya, hawak pa rin niya ang lumang libro, ang nag-iisang personal na gamit na pinayagang dalhin. Binuksan niya ang huling pahina na blanko, tapos nagsulat ng dahan-dahan gamit ang maikling lapis na bigay ng gwardya. Sol, hindi ko alam kung tatanggapin ba ng langit ang taong gaya ko. Pero kung magkita man tayo doon, pangako hindi na kita sasaktan ulit. Kasi doon wala nang kasinungalingan, katahimikan na lang. Pagkatapos magsulat, umiti ng samar si Armand. Tinitigan niya ang kisam ng selda na madilim tapos pumikit. Sa unang pagkakataon, mukhang payapa ang mukha niya. Kinaumagahan, natagpuan ng gwardya si Armand na wala ng buhay. Nagbigti siya gamit ang pinunit na tela mula sa uniforme niya. Sa tabi ng katawan niya, nakabukas ang notebook na may huling pahina na may nakasulat na isang bagong pangungusap. Ewan kung kailan niya sinulat. Maganda pa rin siya. Pagkatapos tumahimik, ngayon tahimik na rin ako kasama niya. Ilang araw ang lumipas, bumalik sa pagiging payapa ang ilog Gandara. Wala nang police line, wala nang nagkukumpulang residente. Pero sa mga taga-baryo, ang pangalang Armand at Sol ay naging kwentong hinding-hindi kukupas. Kwento tungkol sa pag-ibig na naging sugat, tungkol sa kasinungalingang nauwi sa kamatayan, at tungkol sa isang lalaking gustong maghanap ng katotohanan sa maling paraan. Sa gilid ng ilog na yun, dahan-dahan pa ring inaanod ang sampagitan ni Aling Ratna. At tuwing umuulan, may mga nagsasabing nakakarinig sila ng bulong mula sa direksyon ng ilog. Hindi na ako nagsisinungaling, mahal. Samantala sa malayo, ang langit ng Samar ay mukhang malungkot, nakikiramay sa kwento ng pag-ibig na hindi na tumanda.